Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ngayong 2026, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Marso. May isang bagay na sinasabi ng marami nating mga kamag-anak, mga kapitbahay, kahit mga opisyal pa, sinasabi nila, imposible yan, hindi makakarating sa ganyan kalaki ang pensyon ninyo. Pero ngayon, narito na tayo, at ang katotohanan ay nagsasalita na para sa ating lahat. Ang Baytoy 400, hindi ito pangarap, hindi ito tsismis sa palengke. Ito ay ang tunay na halaga na natatanggap na ng daan-daang libo nating mga seniors buwan-buwan ngayong Marso 2026, kapag tama ang pagkuha at walang napalampas sa proseso. Ngunit narito ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng karapat-dapat na senior ay nakakakuha ng buong halagang ito. Bakit? Dahil may mga hakbang na kailangang sundin, may mga benepisyo na nakatago sa loob ng sistema na hindi pa nila nalalaman, at may mga pagkakamali na nagagawa na nagpapababa ng kanilang monthly na natanggap. Alam ninyo, yung pakiramdam na parang may tinanggal sa inyong bulsa, pero hindi ninyo alam kung sino ang kumuha? Ganyan ang pakiramdam ng maraming senior tuwing dumadating ang kanilang pensyon, kulang, at hindi nila alam kung bakit. Kaya ngayon, dito tayo magkasama, wala akong ibebenta sa inyo, walang bayad, walang form na pipirmahan. Ikukwento ko lang sa inyo, bilang isang kaibigan na nagmamalasakit, ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong SSS at GSIS pension ngayong Marso 2026. Ano ang mga pinakabagong pagbabago, kung magkano talaga ang maaari ninyong makuha, at paano ninyo masisiguro na walang pisong mapapala sa inyo? Handa na kayo? Simulan na natin. Una, pag-usapan natin kung paano naabot ang Baytoy 400. Para sa ating mga kasapi ng SSS, ang base pension ay kinakalkula batay sa inyong average monthly salary credit o AMSC, ang bilang ng inyong na-contribute na taon at ang inyong edad ng mag-retire. Sa ilalim ng current na SSS formula, ang isang miyembro na may 30 o higit pang taon ng kontribusyon na nag-retire sa edad 6 na o 65 ay maaaring makatanggap ng pensyon na mula 5,000 hanggang 7,000 bawat buwan mula sa basic pension lamang. Pero huwag munang malungkot dahil may mga karagdagang benepisyo na kasamang-kasama. Ang unang dagdag ay ang supplemental allowance. Noong 2023 at 2024, ipinatupad ng SSS ang patuloy na pagtaas ng supplemental allowance para sa mga pensyonado. Ngayong 2026, ang karagdagang 1,000 bawat buwan ay ibinibigay pa rin sa lahat ng qualified na SSS pensioners. Kaya kung ang inyong basic pension ay 6,500, kasama ang 1,000 supplemental allowance, umabot na kayo sa 7,500. Ang ikalawang dagdag ay ang mga dependent na bata o apo na nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Ayon sa SSS law, ang bawat dependent na menor de edad na anak hanggang 5 ay may kasamang karagdagang 10% ng inyong basic pensyon. Kaya kung may 2 kayong dependent, dagdag pa yan ng 20% ng inyong basic pension na maaaring mag-push ng inyong kabuuang monthly na matanggap papunta sa 8,000 hanggang 8,400 o higit pa. Para naman sa ating mga miyembro ng GSIS, ang mga dati o kasalukuyang government employees, ang sitwasyon ay mas maayos pa. Ang GSIS Basic Monthly Pension ay kinakalkula batay sa average monthly compensation at sa bilang ng taon ng serbisyo. Ang isang government retiree na may 30 taon ng serbisyo ay maaaring makatanggap ng pensyon na mula 15,000 hanggang 30,000 bawat buwan depende sa kanilang posisyon at sweldo noong aktibo pa sila. Pero para sa mas marami nating seniors na may mas maikling panahon ng serbisyo, ang 8,000 hanggang 10,000 range ay totoo at maaabot. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamasayang bahagi. Ang mga nakatagong benepisyo na maraming senior ay hindi nakukuha, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil hindi lang nila alam na mayroon pala itong ganito. Una, ang 13th month pension. Oo, may 13th month pension ang SSS at GSIS retirees. Para sa SSS, ito ay ibinibigay tuwing Nobyembre o Disyembre.
Para sa GSIS, ito ay karaniwang ibinibigay bago magpasko. Kung hindi ninyo ito natatanggap, kausapin ng inyong SSS or GSIS branch ngayon din dahil maaari itong i-claim ng retroactive sa ilang kaso. Ikalawa, ang PhilHealth Premium Coverage. Bilang isang SSS or GSIS pensioner, ang inyong PhilHealth Premium ay binabayaran na ng gobyerno, ngunit kailangan ninyong i-update ang inyong PhilHealth records at i-link ang inyong pension sa inyong PhilHealth ID. Maraming senior ang hindi alam ito at patuloy na nagbabayad ng sarili nilang PhilHealth Premium kahit hindi na kailangan. Iyan ay dagdag na pera sa inyong bulsa, mga 500 hanggang 1,000 bawat buwan na hindi na kailangan palabasin. Ikatlo, ang death, disability at funeral benefits. Kung ikaw ay isang pensioner at mayroon kang kapatid, asawa o magulang na namatay at miyembro rin ng SSS o GSIS, may karapatan kang mag-claim ng funeral benefit na 20,000 hanggang 40,000 mula sa SSS at hanggang 30,000 mula sa GSIS. Huwag hayaang mapalampas ito. May 2 taon kang panahon para i-claim pagkatapos ng pagkamatay ng miyembro. Ika-4, at ito ay espesyal para sa ating mga senior na 65 pataas na, ang social pension ng DSWD. Kung ikaw ay isang indigent senior citizen na hindi miyembro ng SSS or GSIS o ang iyong pension ay mas mababa sa 2,000 bawat buwan, maaari kang maging karapat-dapat sa DSWD social pension na nagbibigay ng 500 bawat buwan. Hindi malaki, pero libre ito at kasamang-kasama ang iyong mga benepisyo bilang senior citizen, kasama na ang 20% senior citizen discount sa pagkain, gamot at transportasyon na maaaring katumbas ng libu-libong piso ng savings bawat buwan kung gagamitin ng tama. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mahalaga, ang mga bagay na nagpapababa ng inyong pensyon at ang mga sitwasyon kung saan maaaring humingi ng bayad balik ang SSS o GSIS. Una, ang re-employment penalty. Kung ikaw ay nag-retire sa edad 60 at nagsimulang makatanggap ng SSS pensyon at pagkatapos ay bumalik ka sa trabaho bilang isang regular employee na may bagong SSS contributions, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Ito ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga early retirees. Kung gusto ninyong magtrabaho ulit pagkatapos mag-retire sa 60, piliin ang trabaho bilang self-employed o consultant. Dahil ito ay hindi magti-trigger ng pension suspension sa karamihan ng kaso. Kapag naabot na ninyo ang 65, ligtas na kayong magtrabaho ng walang penalty sa inyong pensyon. Ikalawa, ang overpayment clawback. Kung may error sa sistema ng SSS or GSIS at nabigyan kayo ng mas malaking pensyon kaysa sa dapat, maaari nilang bawiin ang sobra sa inyong susunod na mga bayad. Ito ay tinatawag na pension adjustment. Para maiwasan ito, siguraduhin ninyo na tama ang lahat ng detalye sa inyong pension file, ang inyong petsa ng kapanganakan, ang inyong contribution history, at ang inyong declared dependents. Kung may pakiramdam kayo na may hindi tama, huwag hintayin na mapansin ng SSS o GSIS. Pumunta na kayo sa opisina at i-verify ninyo ang inyong records. Ikatlo, ang tax implications. Ito ay isang bagay na halos walang nagsasabi sa ating mga senior. Sa ilalim ng Philippine tax law, ang pension income mula sa SSS at GSIS ay hindi kasama sa income tax, ito ay tax exempt. Gayunpaman, kung mayroon kayong ibang sources ng income bukod sa pensyon, tulad ng rental income, negosyo o iba pang trabaho, ang mga iyon ay maaaring subject pa rin sa income tax. Ibig sabihin, ang inyong pensyon ay protektado, pero ang iba pang kita ay kailangan pa ring i-declare sa BIR kung ito ay lampas sa threshold. Kumonsulta sa isang accountant kung hindi kayo sigurado. Ika-4, ang lump sum at monthly pension choice. Kung nag-retire kayo sa pagitan ng 60 at 64, bibigyan kayo ng SSS ng pagpipilian, kumuha ng lump sum ngayon o magtipid at kumuha ng monthly pension. Maraming seniors ang pumipili ng lump sum dahil sa pag-iisip na mas malaki ito. Pero sa maraming kaso, kung mabubuhay kayo ng 10 o higit pang taon pagkatapos ng retirement, ang monthly pension ay nagbibigay ng mas malaking kabuuang halaga sa mahabang panahon.
Ang 8,000 bawat buwan para sa 15 taon ay katumbas ng 1,940,000. Isipin ninyo yan. Ngayon, pag-usapan natin ang praktikal, kung paano mismo kayo makakakuha ng pinakamalaking halaga, ng pinakamabilis at pinakamadali. Una, ang pinakamahalagang hakbang ay ang i-update ang inyong contact information at banking details sa SSS or GSIS ngayon din. Maraming pensyon ang hindi na ipapadala o naiipon sa limbo dahil sa lumang bank account o expired ID. Para sa SSS, maaari na kayong mag-update online sa My SSS portal o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa GSIS, gamitin ang GSIS e-card or bumunta sa GSIS office na may dalang valid ID. Ikalawa, kung hindi pa kayo nagsisimula ng inyong pension claim at karapat-dapat na kayo, huwag mag-atubili, pumunta na. Ang SSS ay nagbibigay ng pensyon na nagsisimula sa petsa ng inyong application, hindi sa petsa ng inyong 60th or 65th birthday. Ibig sabihin, kung nag-delay kayo ng 1 taon bago mag-apply, nawala na kayong 12 buwan na pensyon. Para sa isang senior na makakatanggap ng 8,000 bawat buwan, iyan ay 96,000 na nawala sa kawalan. Ikatlo, kapag pumunta kayo sa SSS or GSIS office, magdala ng kumpletong dokumento sa isang go. Ito ay ang inyong original at photocopy ng birth certificate, valid government ID, pasaporte kung mayroon, UMID card, at ang inyong bank account information para sa direct deposit. Para sa GSIS, kailangan pa ng inyong service record at clearance mula sa inyong dating employer. Kung kulang ang dokumento, maaaring madelay ng ilang linggo ang inyong claim. Ikaapat, gamitin ang Senior Citizen Priority Lane. Ito ay mandatory sa lahat ng SSS at GSIS offices sa buong Pilipinas. Hindi kayo kailangang pumila ng matagal. Kung may kasama kayong mas batang kamag-anak, pwede rin siyang kumuha ng authorization letter para kumilos sa inyong pangalan para sa mga simpleng transaksyon. Ikalima, ang pagpaparehistro sa My SSS online portal ay hindi lang para sa mga bata. Maraming seniors ngayon ang natututo ng mag-check ng kanilang pension status, contribution history, at mga dating payment online. Kung may smartphone or tablet kayo, ituturo ng SSS staff sa inyo ang basic steps at kapag natutunan na ninyo ito, hindi na kayo kailangang pumunta sa opisina para sa bawat katanungan. Malaking tipid sa panahon at lakas. Mahal kong mga kaibigan, ang pensyon ay simula pa lang, hindi ito katapusan ng inyong financial na buhay. Nais ko kayong bigyan ng ilang simpleng estratehiya na ginagamit ng matalino at maingat na mga senior para mapapalaki ang kanilang monthly na kita ngayong 2026. Una, i-combine ang inyong SSS o GSIS pensyon sa inyong senior citizen benefits. Ang 20% discount sa lahat ng gamot ay napakahalaga lalo na kung meron kayong maintenance medicines. Kung ang inyong gamot ay nagkakahalaga ng 3,000 bawat buwan, ang 20% discount ay nagsisave sa inyo ng 600 bawat buwan o 7,200 bawat taon. Hindi maliit ang 7,200. Ikalawa, kung may asawa kayong miyembro rin ng SSS o GSIS, siguraduhin na magkahiwalay na pensyon ang inaangkin ng bawat isa. Maraming mag-asawa ang nag-iisip na isa lang ang maaaring makatanggap. Mali ito. Ang bawat miyembro ay may karapatang sa kanyang sariling pensyon. Kung dalawa kayong may pensyon na 10,000 bawat buwan, iyan ay 20,000 na pumaparito sa inyong tahanan buwan-buwan. Ikatlo, huwag kalimutang gamitin ang inyong PhilHealth coverage ng buo. Kapag na-hospitalize kayo, dapat malaman ninyo ang lahat ng PhilHealth covered procedures at gamot para hindi kayo mag-overpay. Ang PhilHealth ngayon ay may case rate system, meaning may fixed na halaga na binabayaran nila para sa bawat uri ng sakit. Alamin ito bago kayo pumunta sa ospital. Ikaapat, kung mayroon kayong malaking balanse sa SSS bilang self-employed na miyembro na hindi pa na-claim, alamin kung maaari ninyong i-continue ang voluntary contributions para mapataas pa ang inyong pension base. Ito ay maaaring maging mabisa para sa mga seniors na 60 na ngunit nagpaplano pang mag-retire sa 65.
Mga kababayan, kung may isang bagay lang na maaalala ninyo mula sa video na ito na, ang inyong pensyon ay hindi lang isang numero. Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng pagsisilbi sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Karapat-dapat kayong makuha ang bawat piso na natatanggap ninyo, at higit pa. Ang 8,400 na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay inyong kinita. Ang lahat ng tips na ibinigay ko sa inyo ngayon, ang pag-update ng records, ang pag-claim ng hidden benefits, ang pag-iwas sa mga reduction, ang tamang paggamit ng senior citizen discounts, lahat ng ito ay naglalayong tulungan kayong makuha ang buong halaga ng inyong pinaghirapan. Kung meron kayong mga katanungan, ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. At kung meron kayong kaibigan, kapatid, magulang, o lolo't lola na senior citizen at hindi pa nanonood ng ganitong impormasyon, i-share ninyo ang video na ito sa kanila ngayon. Maaari itong magbago ng kanilang buhay. Salamat sa inyong panonood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at lagi nating tandaan, ang mga senior ng Pilipinas ay hindi lamang mga matatanda. Kayo ay mga bayani ng inyong pamilya at deserve ninyo ang pinakamahusay.